Okay, tawagin na po natin Eddie Bacate, Protestant. Ang itatanong ko po ay, although meron na akong iniisip na sagot ninyo, pero gusto ko yung text na doon sa Genesis, chapter 12, verse 7, kung ano ang, for the benefits of all na mga kapatid dito na nakikinig, kung ano ang kahulugan, dahil lahat ng tao naniniwala na wala pang nakakakita sa Diyos. At ang pangalawa po, where and how was the origin of religious group? Yun lang po. Which particular religious group are you No, I think there is a religious religion that was in the Bible. That was established during during Christ, during I think Moses. The ancient times. Yeah. Yes. Let us answer it this way. Pakilagay sa screen yung 12:7 of the book of Genesis, which says, "And the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed will I give this land. And there built he an altar unto the Lord who appeared unto him." Yan. Tinatanong po nila, ang paniwala raw natin, wala pang taong nakakakita sa Diyos. Ngayon, bakit dito sinasabi, the Lord appeared unto Abram? Ganito po mga kapatid, I am inviting your attention, all of you. Ito po, nababasa sa Matandang Tipan, particularly in the book of Genesis. I will read a verse in the book of the New Testament directly from our Lord Jesus Christ. 5:37 of the book of John, it says, And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. If you are a Christian believer, would you prefer believing on our Lord Jesus Christ than Moses? That's my question. Sino po ang mas paniniwalaan nyo? Si Kristo mismo o si Moises? Kung mamimili lang kayo, sino po paniwalaan natin? Si Kristo o si Moises? Ako, mas preferred kong paniwalaan si Kristo. Si Kristo may sabi, My Father which hath sent me, ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. Equally, before our Lord Jesus Christ preached, there was a declaration by John. And that is 1:18 of the book of John again. It says, No man hath seen God at any time. At any time. We have to emphasize on that. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Walang tao na nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Sa inyo, di wala pa palang nakakakita sa Diyos. Tanong, sino yung nagpakita kay Abraham? Tanungin natin si Moises. Si Moises kasi nagsulat nun eh. Genesis as a book was written by Moses. Propeta Moises, sino ba yung nagpakita kay Abraham? Pasagutin natin. Mismo si Moises sa kanyang sulat sa Exodo. Sa 3 ng Exodo, ganito nakasulat. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. At sinabi, Moises, Moises. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi, Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha, sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos.
May kumakausap sa kanya doon sa gitna ng burning bush, yung mababang punong kahoy. I am the God of thy fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. So, he can look upon him, he can see him, he have seen him, in fact, and the Lord to whom Moses was speaking with, introduced himself as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Now, let us ask again the scriptures. Who is this God? Is this God the Father of our Lord Jesus Christ? Who have introduced himself to Moses as the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob? Nagpakita pa siya kay Abraham? Ha? Kaya nga siya yung Diyos ni Abraham, nagpakita siya kay Abraham. Nakipag-usap din siya kay Moises. Tanungin natin ang biblical authorities. Ito ba yung ama ni Kristo? Pakinggan nyo sa Gawa ng mga Apostol, sa Kapitulo 7 at ang bersikulo ay 30. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moises, ay nanggilala sa tanawin, at nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob. At si Moises ay nanginig, at hindi nangahas tumingin. Ang Moises na ito na kanilang itinakwil, na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay na puno at hukom? Ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y napakita sa mababang punong kahoy. Po yung napakita kay Moises, anghel po yun. Hindi po yun ang Diyos na ama ni Kristo. Kaya that solves the problem. Meron talagang mga nakakita, pero anghel yan, hindi talaga yan ang amang Diyos. Kaya nga ang sabi niya, sa Exodo sa 3, pakinggan nyo. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Panginoon, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Nung magpakita siya, sinabi niya siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero meron pala siyang hindi ipinakilala yung talagang kalagayan niya. Kasi ang talagang kalagayan niya, anghel. Anghel po siya. Hindi po siya yung ama sa langit. Naamin niya, hindi ako napakilala sa pamamagitan ng pangalan kong ang Panginoon, hindi ako napakilala sa kanila. He hid his true being beyond the name of God. He introduced himself as God, but he is not God. Certainly, he is an angel. Yung pangalawang tanong, ano daw ba yung origin ng Original na congregation. Congregation. Religion. Unang-una sa lahat. Ang unang-una pong relihiyon sa lahat sa mundo, yung nasa Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit. Dito po may tinatawag, iglesia ng mga panganay. Yung panganay niyong anak, ano po ibig sabihin ng panganay na anak? May nauna pa ba sa panganay niyo? Kung meron mang nauna, siguro sa labas yun. Pero kung sa talagang asawa mo, doon ang panganay mo, wala nang naunang anak kundi yung panganay, di po ba? Sa Biblia po, merong nakalagay, iglesia ng mga panganay. Wala lang nauna rito, kauna-unahan ito eh. Yung Israel as a nation, yung inilabas ni Moises mula sa Egypt, natatandaan nyo yung 10 Commandments? Yun ho ang kauna-unahang bayan ng Diyos sa lupa. That is the first church on this earth. It is called in the Bible as the church of the firstborn. Prototokos. Ibig sabihin, pangunahin sa Griego. At may katunayan tayo sa Biblia na yung Israel, talagang iglesia nga yan. Iglesia ng panganay ang tawag. Pakinggan nyo sa Gawa 7:37-38.
Ito yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Kita nyo? Si Moises pala, nandun siya sa iglesia sa ilang. He is in the church in the wilderness. Is there a church in the wilderness of Sinai? There is. That is called the church in the wilderness. It is also called in the Bible as the church of the firstborn. Yan po ang Israel, yung mga Hudyo. Tama ang sabi ng pasyon, lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin idolatria. Yun. Kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Marami palang tao, kahit ano sinasamba, ginagawan Diyos. Kahit kalendaryo, kahit kahoy, kahit bato, kahit simento, ginagawan Diyos. Isa ang nasyon sa mundo, ang humilalang totoo. Sa Diyos kumapal sa tao, at ito ay ang Hudyo. Hudyo, bukod na walang anito. Nakita nyo? Yan lang ang kauna-unahang bansa sa daigdig na walang Diyos-Diyusan, walang anito, walang ribulto. Ang Hudyo lang ang kauna-unahang bansa na naglingkod sa Diyos. Kaya ang tawag dyan sa Biblia, iglesia sa ilang, iglesia ng mga panganay. Nakita nyo na mga kapatid, sino unang-unang relihiyon sa mundo? Ang Hudaismo o ang iglesia sa ilang. It's the first religious group on earth and the only one true religion on earth during the time of Moses. It is the church in the wilderness o iglesia sa ilang. Sa English, let us put that in English. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in Mount Sinai. So talagang yung nasa Sinai, sa bundok, sa ilang ng Sinai, iglesia po yun. Bago pa nagkatawan tao si Kristo sa lupa, may iglesia na. Panahon pa ni Moises, iglesia ng mga panganay, iglesia sa ilang. Okay na po yan, kapatid?